Praise the Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. Thank you so much, Lord. We praise you. Thank you, Jesus. The glory must remain in this place. And the glory fill this house. What we have is more than the Shekinah glory. No. What we have is the Holy Ghost. No, they have the tabernacle. Andun ang Ark of the Covenant. Lumalabas yung Shekinah glory. Andun ang mercy seat. Pero ang sabi ng Diyos, that place will be the appointed place. No, every time na gusto ko kayong makausap, makikita ni Moses yan, yung Shekinah glory andyan. No, so appointed place, every time mag-antay sila kung kailan ng Diyos kakausap sa kanila. May mga issue o ganito, so andyan ipaparamdam ng Diyos, appointed place yung lugar na yan. But what we have right now, Lord, you have given us permanently, more than the Shekinah glory of God. We thank you, Jesus. We praise you, Lord. At hindi lamang, sabi niya, I am with you always. Yung time nila, antay ka kung kailan ka kakausapin ng Diyos. But Lord, what we have right now is the Holy Ghost. Anytime, tulog man tayo, gising, may sakit, sa disgrasya, sa kasiyahan, sa kaligayahan, sa kasubuan, sa kalungkutan. Lord, you are always there, Lord Jesus. And that is because of who you are. We are here right now, Lord Jesus. We praise you so much. We love you, Lord. We may be seated. Thank you, Jesus, na hindi mo inalaw ang buwan na ito na lumipas, na walang makareceive ng Holy Ghost today. Thank you so much, Lord. We welcome them in the most precious name of Jesus. Si Monet Del Prado, invited by Brother Louis, naka-receive siya ng Holy Ghost. Thank you so much, Lord Jesus, for giving her the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Sister Monet, ang Holy Ghost, wala yan sa SM. Wala yan sa Mercury Drug. Wala yan sa kung saan-saan. Pero pag ang Diyos, binigyan mo ng time, hinanap mo siya, talagang masusumpungan mo ang Diyos. Just like right now, si Malu Abad, invited by Sister Bell, naka-receive din siya ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Sila yung mga pinagpipray natin. At sinagot ni Jesus yung ating prayer at sila naparito. Thank you so much. And sa ating lahat na nandito, pasalamat din tayo kay Jesus sa lakas na binibigay niya. Welcome back si Brother Boy sa Blumentritt. Andito rin siya. Thank you, Jesus. Tapos si Brother Gab, o Gabriel to, sister, yung kapatid ni Sister Angel, o Sister AC. Welcome back again. So, saan ka pa? Sa loob ng pamamahay mo, may Angel, may Gabriel. May Shekinah glory na sa loob. Thank you, Jesus. Si Brother Eman, Sister Trixie, yung kanilang 4 na anak, andito rin. Thank you, Jesus. Sakto lang din na nagkaroon ng mga seminars yung mga teachers. Wala na silang pasok, kaya naisama yung 4 na anak. Pero ang kanilang pinaka-purpose ay madala si Sister Trixie sa Heart Center para ipacheck yung kanyang heart. At nakaraang araw na angiogram na siya at doon nakita na wala namang ibang diferensya kung hindi yung bulb na yun mismo, yun lang yung papalitan. Yung ibang mga bara, sabi, wala naman. Basta kung ano yung dati niyang problema sa heart ay yun ang papalitan. And before before I preach, shall we all stand? Sister Trixie, kaya mong lumapit dito. Samahan mo na lang, Brother Eman. Kasi i-schedule yung kanyang operation. Open heart yan, brother, pag mga ganun. So, bubuksan ang kanyang
dito, i-check yung kanyang heart, papalitan yung valve doon na nagkukos ng kanyang panghihina. No, so hindi madaling ano 'yon. No, hindi yung iba diyan hindi na nagigising, yung iba hindi natin hawak eh. Mga doktor naman buhay o patay, sila ay buhay na buhay. No, dahil sa bayad na makukuha nila. But Lord, isama natin this morning. We have you, Jesus. No, samahan lang natin. Lord, we believe in your name, and we always do this with your mighty name, in your most precious name. Lord, you are our God. You are a way maker. You can do everything, Lord Jesus. You can touch Sister Trixie, yung kanyang katawan, yung kanyang heart. Lord, we put our trust in you, Lord Jesus. Lord, na kung maaari, hindi na umabot, Jesus, sa operasyon. Lord, kami ay nakakapit sa iyo. But if not, Lord Jesus, we still believe in your name. Kung si Sister Trixie maoperahan man, Lord, maging mabilis, makarecover ka agad siya, and you provide everything na pangangailangan nila, Lord. Lord, you are our great healer, our great physician, and you can do that, Lord, in your most precious name, to glorify and magnify your name. In Jesus' name, it shall be done. In Jesus' name, amen. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We love you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We may be seated. Thank you so much, Lord. Kamusta ang ating linggo? Kamusta ang ating Sabado? Malamig, panay ang ubo-ubo, ang sipon. No, mga 3 weeks niya, andyan pa rin. No, so pag usually, ang sabi ng doktor, ang ubo mo, 1 linggo na, hindi pa rin mawawala, magpa-check ka na kasi baka papunta ka na sa pulmonya, pupunta ka na sa pneumonia, pupunta ka na sa colored TV. No? Flat screen na ngayon, LCD, no? Smart TV na ba? No? Ganun na ngayon. No? No. Wala na yan, obsolete na yung TV. No? No. Pagbabawal mo yung TV, dala-dala mo naman kahit saan yung salarin, no? Yung maliit na hawak natin. O wag kayong manood ng TV. O diyan na lang kayo sa cellphone, no? Kasi anytime wala. No? Tayo ang may control niyan, mga kapatid. No? So, marami bang inaantok ngayon? Maraming pagod? No? Ano ang nangyari kahapon? Marami ba tayong ginawa? Bakit tayo inabot ng gabi, madaling araw? No, na pagdating ng oras na ito, tayo ay paidlip na, no? Ang lamig ng simoy, ang dapya ng no ng hangin, no? No, pag may ganun ba tayo diyan sa kapatid, sa katabi natin, anong gagawin natin, no? Brother Roman, yung spy camera natin nakapwesto na, no? Mamaya lahat ng naidlip ng tulog magpa-flash yan dito, mamaya. Sana maniwala sila, Brother Roman. Para, no. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's open our Bible in the book of Joshua. Joshua chapter 1. Uling Sunday natin ito, nawala tayong klase. So next week, mayroon na. Tapos na yung mga maliligayang tulog natin. No? No. Yun na yung, sigurado, yun na naman yung senaryo sa loob ng pamamahay. Gising ka na! May klase pa tayo, malilate na tayo. Ikaw naman ang dahilan nito mamaya. Bago umalis ng bahay, nag-away muna. No? Warm up. No? Uminit kayong mga ulo. Dahil lahat nagmamadali. Pagsakay mo ng jeep, pagsakay mo ng bus, no, lahat ng kanto, hihintuan. Aantayin yung pasahero, nandun pa sa kabilang kanto. Ikaw naman ngayon, gigil na. Kuya, bilisan mo na, mag-taxi ka. Ano? Natala ka na. No, ikaw pa ngayon mapapaaway. So, gawin natin, maghabol tayo sa oras, gumising ng maaga-aga, huwag magpakapagod ng Sabado kung hindi naman kailangan.
No, ang mga pagod ng mga oras na yan, yung mga teachers natin, yung preachers, no, sila yung mga pagod. Kung ano ang maihahain kinabukasan, Sunday dito sa klase. So, sila pagod, pero sila magtuturo. Sa atin naman na pagod din sa upuan. So, ilagay natin yung kalagayan natin sa kanila na pinaghirapan nila yan. So, maghirap din tayo dyan sa upuan na makinig, kunting sacrifice, no, dahil yung makukuha natin dyan, hindi yan natin magagamit kaagad sa oras na yan. Pero paglabas natin dyan, yun yung sinasabi, He will put all things into your remembrance and He shall teach us all things. Kung ano ang mga narinig natin dito, na-absorb natin, pagdating sa labas, may sitwasyon na mahirap, ipapaalala sa atin ng Diyos yan. O ito, magagamit mo ito. No? Kung hindi ka naman nakinig, hindi ka umattend, ano ang mariremind sa'yo? Mariremind sa'yo na hindi ka umattend. No? Ganon ang kalalabasan. No? Joshua chapter 1, sa verse 1, Now, after the death of Moses, 10:55, oras natin. Now, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. No, patay na si Moses at the age of 120. No, yung kanyang anong tawag dito? Yung katawan, no, tinago yan. No, hanggang ngayon. My servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. No, so namatay na si Moses. Ibig sabihin, pag nawala na yung tao na ginamit ng Diyos nung una, no, ibig sabihin, madiskaril na ang trabaho ng Diyos. No, hindi ganon. No, dahil kanya ito, dahil siya ang nag-umpisa nito, sabi nga niya nakaraan, kung ano ang kanyang inumpisahan, siguradong tatapusin niya. No, so tayo naman na ginagamit ng Diyos, kasangkapan tayo, magagamit niya tayo ngayon, time will come na tayo ay mawala na He can use another. No, gano'n ang takbo. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, pag nawala na ako, diskaril na yung, no, sira na yung gawain, sira na yung simbahan mo. Ano akala mo? No? Kasangkapan lang tayo na ginagamit ng Diyos. So si Moses, nawala na. No, paglabas ni Moses ng Egypt, dahil sa nakapatay siya, paglabas niya, 40 years old, doon pa lang pinanganak si Joshua. Pagbalik niya, 80 years old, 40 years old na si Joshua. Paglabas nila, 80 years old siya, 40 si Joshua. No, ganon ang kanilang edad. No? So, 40 years. So, si Joshua, the second great leader of Israel after Moses, from the tribe of Ephraim. No? Si Ephraim, kanino galing? Wala, nakalimutan. No? Ephraim came from the tribe. Si Joseph kasi dalawa yung double fruitful. Ephraim and Manasseh. No, that is why wala kayong makikita dyan na from the tribe of Joseph, no, doubly fruitful sa dalawa niyang anak, Ephraim and Manasseh. No, from Joseph, sa Septuagint version, ang Joshua, no, Greek word, Jesus. No? At nadala-dala yan hanggang sa New Testament. Joshua is also called Jehoshua or Hosea, a slave in Egypt. No, pinanganak siya doon sa Egypt, slave na sila. He was 110 years old at his death, no, same at the age of Joseph. Si Joseph, 110 din namatay. He was 40 years old at the time of the Exodus from Egypt. No, so yan ang kanyang papel. God chose Joshua to be the next leader of Israel and God promised him, ito mamaya mga kapatid, so nawala na si Moses, papasok sila sa promised land, ang magdi-divide ng lupa, walang iba kung hindi si Joshua, siya ang magli-lead sa kanila. Sa verse 3, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said to Moses. No.
Lahat ng lugar, kahit saan ka, na maapakan ng iyong mga sakong, iyong mga paa, no? Lahat ng mapuntahan mo, yan ay ibibigay ko sa iyo. Kung ano ang sinabi ko kay Moses, yun din ang gagawin ko sa iyo. Grabe ang Diyos. Ano? God is not respecter of person. No? Hindi pa tayo nag-pray. Ano? So we pray for a while. Lord, we are so thankful for the whole week that you've given us. Thank you, Lord, sa healing sa aming mga kapatiran. Sister Vanges, Sister Soli, si Brother Ricky, sila ni Brother Lito, Brother Dennis, Sister Annalyn, yung may mga karamdaman naming kapatiran, Lord, thank you for giving them enough strength na pagdating ng Sunday, maka-attend sila to worship with us. Lord, thank you so much for the outpouring of the Holy Ghost this morning. Thank you, Lord. Always bless your word, Lord Jesus, that it will edify our hearts, our mind, our soul, na mas lalo pa kaming tumibay at yumakap sa mga salita mo, Lord Jesus. Lord, bless your word this morning. Anoint your word, Lord Jesus. Lord, we always do this to glorify and magnify your name. Lord, we cannot do this alone. Hindi namin ito kaya, Lord Jesus. That's why we believe in your name, and it shall be done in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, Redeeming the Time. No, redeeming the time or pagtubos sa oras. Redeem, ibig sabihin to buy back. No, repurchase. No, yun bang tinutubos mo na, ibig sabihin pag tinubos mo hindi na sayo. No, kaya mo tutubusin ulit, may price ang pagtubos. Kagaya ng ginawa ni Jesus sa atin, He purchased us with His own precious blood. No, na tayo dapat ang magbayad noon. Lord, thank you so much. So God chose Joshua to be the next leader of Israel, and God promised him to be with him, no, not to fail him, nor forsake him. No. Sa verse 4, from the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, and all the land of the Hittites, and unto the great sea, toward the going down of the sun shall be your coast. So lahat ng mga boundaries na yan, magiging iyo yan, sa inyo yan, i-divide nyo lahat yan, yung lugar na mga tribo-tribo, no, mula rito, hanggang doon, hanggang dito, lahat ng makita mo, no, kung masipag ka maglakad-lakad, iyo yan. No? So, ganun lang ang diskarte. No? Ganun lang ang susi. Pag tamad ka, kahit may pangako, no, ultimo, panis na tinapay, wala kang makita. Pero pag masipag ka, andyan ang promesa, andyan ang pangako, ano lang ang sabi sa'yo? Every sole of your foot that you tread upon shall be yours. No? So kung masipag ka, maglakad ka. No? Kung masipag ka, gumawa ka ng paraan, kumilos-kilos ka, no, sabi nga nila, gumalaw-galaw para hindi pumanaw. No? Pag hindi ka gumalaw, mabilis tayong pumanaw. No? Mga ugat na, no, mga malalapot na dahil wala ng stretching, wala ng kakilos-kilos. So pag ikaw masipag, no, mga ninuno natin masisipag, lahat ng kanilang malinis na mga areas, kanila. No, yan, lahat ng makita mong bundok, ako naglinis niyan, akin yan. No, may ganun ang usapan dati. Walang usapan na, no, may papilis ka ba dyan? No, yan yung ginawa, yung chief ng mga Indians dati sa Amerika. No, nung pumasok itong mga puti, yung mga puti, nung pumasok, may dalang mga pera, mga cash, sabi niya doon sa chief ng mga Indians, mga andyan sa Amerika, yung mga native doon, na may bibili namin yung lupa mo. No, may dalang pera, ito. No, sabi nung chief na Indian, hindi nakapag-aral, no, hindi naman usong aral nung time na yun, hindi nakapag-aral, kung ano lang ang alam niya, experience sa buhay, sabi niya doon sa puti, sa Amerikano, na may dalang pera. Sabi niya, you try to count your money. Binilang niya. Kumuha siya ng isang dakot na lupa, doon sa lupa nila, hawakan mo. You try to count it. Sabi niya, niloloko mo yata ako eh. Hindi ko mabilang eh. Sabi niya, yung value ng pera mo, yun lang, kaya mong bilangin. Yung value ng lupa namin, hindi mo mabilang. No.
Nung pumasok na, ngayon ang usapan, kung gaano kakapal ang titulo mo, yun ang basihan na marami kang lupa. No, dahil pumasok ng politiko, pumasok ng mga legalista, pumasok ng mga abogado, no, dahil sa talino nila, o kung paano makapanlamang sa kapwa. No, kaya may mga, nung mga panahon ng mga ninuno natin, even in biblical times, walang papel, walang titulo. Ang usapan, no, word of honor. Kung ano ang sinabi, yun na yun. O, sa'yo na yan. O, sige, akin na yan. O, wala na. Ano ang kanilang sumpaan? As long as the Lord liveth, no, sa'yo yan. No, yun ang sumpaan. No, hanggat ang Diyos andyan, hanggat siya'y nabubuhay, valid ang ating usapan. Ngayon, nakasampung titulo ka na, 10 paggawa mo na, hindi pa rin valid. Kunting spelling lang na mali, hindi pa rin sa'yo. No, ganon kakomplikado ang mundo ngayon. Bakit? Dahil sa andami ng sinungaling. No, andami ng honesty. No, yung andaming matatalino. No? No, hindi pa yan yung preaching natin. No? Verse 4, verse 5, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. No, walang sinumang tao ang makakatayo sa harapan mo sa iyong buong buhay. As I was with Moses, no, I will be with thee, I will not fail thee, nor forsake thee. No, sabi niya, kung ano ang aking trato kay Moses, yun din ang trato ko sa iyo. No? Kung paano ko siya sinamahan, kung paano ko siya hindi binigo, no, hindi ko siya binaliwala, sabi niya, ganun din ang trato ko sa iyo sa buong buhay mo. No, grabe ang Diyos, ano? At siya lang ang pwedeng makapangako niyan, mga kapatid, at siya lang ang pwedeng magtupad niyan. No. Pag tayo nangako, ang tao na malapit ng mamatay, pag yun nangako, wag mong papatulan at wag mong paniniwalaan. Dahil pag yan hindi namatay, no. Lahat ng sinabi niya na para na sa'yo, hindi ko nalala yun. May sinabi ba akong time na yun? No? Wala akong nalala. No? Di ba sinabi mo yung kapirasong lupa doon namin na? Wala ko talaga akong nalala. No, biglang nagkaroon ng demensya. Biglang nagkaroon amnesia, naging makakalimutin by choice. No? By choice. No? Ang Diyos lang ang pwedeng makapangako niyan, mga kapatid, at wala nang iba pa. No, I chose you to do greater works for Israel. No, so gusto niyang sabihin, ako nang bahala sa iyo, no, at walang employer na makakagawa niyan. No, ang Diyos lang. No, sasabihin niya sa iyo, anong sa kanyang sasabihin, kahit gaano ka, no, walang employer na makakagawa niyan. No, kahit gaano ka kagaling sa trabaho, gaano ka ka-loyal sa trabaho, pag may sakit ka na, madali lang tayong palitan. No. Why? Dahil ang turing sa atin, liability na. No, hindi na tayo asset ng company. Hindi na tayo maasahan ng company. Buong buhay mo, binigay mo. No, kaya yan ang malungkot. No. Buong buhay mo, binigay mo na sa company na yan. Overtime. Oras mo para sa Diyos. Sinacrifice mo na. Services natin, sinacrifice mo na. No, dahil gusto mong makakuha ng loyalty award after 5 years, after 10 years, kailangan wala akong absent, no, wala akong late. No, kasi yan ang basihan ng promotion, yan ang basihan ng increase. No, dapat mangyari yan ganun sa company. No, so lahat gagawin ko ito, di bali nang mawala ang time ko sa Diyos, ang importante, may promotion. Ang tanong, sino ang humihipo ng puso ng mga boss natin? No. Tayo? Hindi. Ang Diyos. No. Ano ang sabi niya? If I will harden the heart of Pharaoh, wala kang magawa, Moses. No. Pero ipapakita ko sa Pharaoh na kaya kong patigasin, kaya kong palambutin ang puso niya, no, kaya kong laruin ang Pharaoh para makita niya, no, na ako ang supreme, hindi siya. No. Ganon ang Diyos natin, mga kapatid. Walang employer na makagawa niyan. No, ang Diyos lang ang nangangako at hindi napapako.
No, tayo, pag nangako tayo, kinabukasan, nakalimutan na natin. No, kahit gaano, no, no. Gustong sabihin ng Diyos kay Moses kung gaano siya, kay Joshua, kung gaano ako kabuti kay Moses, no, ganun din ako sa iyo. Why? Because our God is not respecter of person. No, ang isip ng Diyos, no, kung ano ang ginawa ko sa una, ganun ang gagawin ko sa iyo. No, dahil ang aking kaisipan, yung trabaho, matapos ito, no, ganun ang Diyos eh. No? Tayo, masyado tayong respecter of person. No? Honestly, ganun tayo. No? Kahit sa judgment natin, sa kapwa natin, no, paningin natin sa tao, no, may sukatan, no, may discrimination. No? Ganito trato ko dyan. No? Kasi kulang yan sa edukasyon, di ba, masakit. No? Kahit yung tao hindi nakapag-aral, huwag mong sasabihin na kulang sa edukasyon kasi masakit talaga yun. Although alam niya na hindi siya nakapag-aral, no, hindi dapat na sinasabi, no, ayan, kulang sa edukasyon yan, kaya pwede ko yan siya bulihin. No? Dito, iba rin. No? Magdahan-dahan ako dyan kasi no, may tinapos yan. No? No, ganun tayo ng mga tao. No? Sa kanya naman, kailangan na irespeto ko siya. Dahil may posisyon siya. No? May kapangyarihan, may katungkulan. No? Sa kanya naman, pwede kong sabihin kahit ano. Kasi mababa lang siya. Kasi ako mataas. No? Pag tayo ng mga tao, yan ang possibilities na pwede nating no, lumabas na ugali sa atin. No? Unlike our God. No? Ayan, sa kay Sister Kwan. Dapat with care ako sa kanya. No? Kasi malaki tights niya. No? May mga ganun ba tayo? Grabe, ano? Yan, sa kanya naman, pag binigyan ko siya ng time, konti lang. No? Konti lang kita, minsan papansinin kita, konti lang, kasi konti lang din ang tithes mo. No? Terrible. No? No? Pag ganun ang church na napuntahan natin, huwag ka nang bumalik dyan. No? Huwag ka nang bumalik. No? Kasi pag ganun, ay tapos na ang simbahan na yan. No? Pag sa umaga, next Sunday, sa umaga na service natin, para lang sa mga college graduate. No? No, para lang sa may mga degree holder, sa may mga diploma, no, para lang sa mga professional, mga kapatid, kasi ang preaching sa umaga, English. No? Pagdating sa hapon, lahat ng undergraduates down to elementary, no, sila naman kasi Taglish, Tagalog, Filipino, no, ganon ang takbo naman, no, grabe na klase ng pagtrato, ano. At maraming gumagawa niyan, mga kapatid. No. Ganito kasi, no, ganon kahiwaga tayo ng mga tao. So again, pag ganyan ang church na napuntahan natin, no, ay sigurado wag na tayong bumalik. No. But Lord, thank you so much. No. Hindi mo, ang mga apostles, hindi niya hinanapan ng diploma. No. Si Joshua was a slave, no, in Egypt. Pero ginamit pa rin niya. No. Kasi anong mapapala ng Diyos doon sa tao na may diploma, may honors, may degrees, may lahat na mayroon siya. Kung sasabihin naman ng Diyos, yes, you have knowledge, pero yung heart mo wala sa akin. No? I'd rather choose yung tao na may puso, no, para sa akin, no, kaysa doon sa mga tao na walang pagmamahal talaga sa Kanya. God had promised to provide and keep everything we need, provided we have to be strong and be very courageous. No, dito sa susunod na verses natin, mga kapatid, we are so thankful to God na nung tayo lumapit sa Kanya, hindi niya tayo hinanapan ng mga kung ano ang kakayanan, kung ano ang mga qualifications na mayroon tayo. Lord, thank you for you are not a respecter of person. No, hindi niya hinanapan si Joshua na, Joshua, no, nakapag-aral ka ba sa University of Egypt? No, no, kasi gagamitin kita, kailangan may knowledge ka, may ganito ka, degree holder ka, gagamitin kita para ikaw maghati ng titulo doon sa Promised Land. Kasi pag hinati na yon, may assessor's office na, no, mayroon na tayong
No, may transit instrument na tayo. Yung transit instrument, nagsusukatan tayo ng lupa doon. At pagdating doon, magbibilang na tayo ng mga tax. Kaperasong lupa mo ngayon, magkano na ang tax? No, ganun katindi. No, kung wala kang pambayad sa lupa na yon, time will come, mapupunta na lang sa gobyerno kasi wala ka ng pambayad. No, na walang pambayad sa milyar. Ganun na ang takbo, mga kapatid. No. Sa verse 5, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life, as I was with Moses, so I will be with thee. No, sasamahan kita palagi, I will not fail thee, hindi kita bibiguin, nor forsake thee, hindi kita babaliwalain. No, ikaw ba naman sasabihan ng Diyos ng ganito? No. Sino tayo na sabihin ng Diyos, bibigyan kita ng Holy Ghost, pag ikaw may Holy Ghost na, kargo na kita. No. You are already protected. The devourers will not come to you. No. I will make a hedge for you. No. No. At again, babalik tayo sa sitwasyon na, Lord, sino kami para pangakuan mo kami? Lord, sino kami para sabihan mo na I will provide everything kung anong pangangailangan mo? Pag may sakit ka, ako magpapagaling sa iyo. No, pag may trouble ka, tutulungan kita. Pag may ganito sa pamilya, akong bahala sa kanila. Saan tayo nakakita ng Diyos na ganyan? No, wala tayong makikita na employer na sasabihin ng employer, dito ka magtrabaho sa akin, buong pamilya mo kasama sila sa health benefits. Wala. No. Ultimo, no, madalas nanay, tatay mo, kapatid, anak, pwedeng kasama, pero babayaran mo pa rin yun. No, may part pa rin na ikaw pa rin maghihirap dyan, hindi lahat libre, hindi kagaya sa Diyos natin, mga kapatid. No, Lord, thank you for being, no, sa mga free, Lord Jesus. No. Sabi niya, may trabaho tayong gagawin. Saan ka nakakita? Di lalakas talaga ang loob mo. Lalakas talaga ang loob natin. Lord, may gagawin tayo, pero sasabihin sa iyo, sige, akong bahala sa lahat. No, pero ito lang ang kondisyon. No, verse 6, be strong and of good courage. Sabi niya, magpakalakas ka, no, and of good courage. No, magpakatapang ka ng mabuti. No, ibig sabihin talagang matapang, lalaki, yung talagang be strong, magpakalakas. For unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. No. 3 beses niya inulit dito yan. Sabi niya, be strong, no, and be very courageous. No, dahil malaki ang gagawin natin, mabigat ang gagawin natin, saan manggagaling ang lakas at ang tapang, mga kapatid? Hindi sa Diyos. Sa atin mismo manggagaling yan. At lalabas yan, depende sa kung ano ang tiwala natin sa Diyos. Yung lakas, yung tapang na yan, hindi yan lalabas kung hindi natin kilala ang Diyos natin. No, hindi yan lalabas kung wala tayong tiwala sa Diyos natin. Kaya ang sabi ng Diyos, be strong and of good courage. Sabi niya, magpakalakas ka. No, magpakatibay ka, magpakatapang ka. Sabi niya, yan lang ang requirement natin. Ako nang bahala sa lahat. No. Yun lang pala. May mga tao, no, na yumaman dahil lang sa tamis ng dila. No, walang ginawa. Pumunta lang sa iyo. Lumapit lang sa iyo. Nakwentuhan ka lang ng konti. Pag alis niya, napabili ka na. No? No? Wala ka namang kaplano-plano kung ano ang iyong... Tapos pag alis niya, di ba, hindi naman yun ang sadya natin dito. Bakit? Sa galing ng bibig. No. No, na-sales to ka kasi open-minded ka eh. Na-sales to ka tuloy. No. Ganon ang mga tao, mga kapatid. So sabi niya, magpakatabang ka, malaki ang gagawin natin because ikaw ang magli-lead to divide the land dahil yung lupa na yan, pinangako ko yan na mamanahin ng mula pa sa iyong mga ninuno. No, pinangako ko yan sa kanila. Sa verse 7, inulit-ulit ng Diyos, only be thou strong and very courageous. Magpakatapang ka ulit. No, magpakalakas ka, that thou mayest observe to do according to all the law.
which Moses my servant commanded thee. No, sabi niya, upang magawa mo ang lahat, no, masunod mo ang lahat ng kautusan, ayon sa kautusan, kung ano ang isinulat ni Moses na aking lingkod, no, ang aking servant, no, kung ano ang inutos niya sa iyo, according to the law, sabi niya, yan ang sundin mo. No, magpakatapang ka, magpakatibay ka, turn not from it to the right hand nor to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. No, huwag kang liliko sa kanan, huwag kang liliko sa kaliwa. No, ibig sabihin, huwag kang mag-waver, huwag kang papayanig. Kailangan maging matibay ka, be strong, be very courageous. No, huwag sa kaliwa, kung ano lang sasabihin, sunod-sunuran, pag sa kanan, sunod-sunuran. Sabi niya, hindi, kailangan tumayo ka. No, kasi malaki ang gagawin, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Upang ikaw, anong sabi niya, umunlad, umasenso, no, sumagana, pero ang sabi niya dyan, upang ang iyong wakas, no, ay lubos na sumagana. No, that thou mayest prosper. No, tayo mga kapatid, ang tao talagang masyadong mahiwaga. Pag ang tao lasing, no, saka tumatapang. No? No, pag may alak na sa mga kalalakihan, no, no, sino lang yung kakatapos lang kapon? No? No, taas ang kamay. No? Dagdagan pa natin. No? May hangover pa ba? Masakit pang ulo? Pag may gumawa pa niyan dito, iwan ko na lang. No? No? Masyado tayong paglasing, saka tumatapang, lalong gumagaling sa English. No. Saka mag-I love you pag nakainom. No, saka mahal na mahal talaga kita. No. Dala ng alak, dala ng kalasingan. No. No. Maraming kalalakihan, siga, tigasin. No, pero pag may problema na haharapin, hindi mo na makikita. No. No, mas gusto pang magbigti kaysa sa harapin ang isyu sa buhay. No, yan ang realidad, mga kapatid. Be strong and be very courageous. No, kayang manakit ng asawa, kayang manuntok, kayang manakit ng mga anak, pero pag may sitwasyon sa pamilya, hindi mo makita. No, marami yan sa labas. No, duwag na harapin ang sitwasyon. No, sa mga kababaihan natin, kung gusto nyong mag-asawa, gusto nyo magkaroon ng boyfriend someday, no, huwag kayo papadala sa porma. No, hindi, ang pag-aasawa, hindi pormahan. No, hindi yung pagalingan ng pagandahan ng barong araw-araw, pagandahan ng long sleeve araw-araw, pa-impress araw-araw, hindi ganyan ang pagpapamilya. No, pagkakaroon ng asawa, boyfriend, no, bakit mo punta dyan? No? No. Again, mga kapatid, huwag tayong papadala sa porma. No, sa bigay-bigay ng kung ano-ano. No, huwag tayong papadala dyan. No. No, mag-observe tayo ng gusto. Thank you, Sister Telma. No. Cash dapat ngayon. No, huwag lang, no? Huwag mag-oo ka agad. No. Dahil lang gwapo, dahil lang maporma, dahil matamis ang dila, oo na, tayo na. Why, mga kapatid? Be strong and be very courageous. No, dahil time will come. You know, pag nakasama mo na yan sa buhay, no, pag nagkataon, no, pag naglabasan na yan, kaya nga ligawan eh. No, kaya nga ligawan. Lahat ng pwede mong pangligaw sa kanya, always best foot forward, yun lahat ipapakita mo, no, para pag naligaw na siya, kuha mo siya. No? No? At pag doon na kayo sa realidad, yun na. No? Problema na. No? So ito, mga kapatid, no, sa verse 8, no, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. This book of the law.
during their time, baka pag sinabi natin mga kapatid, this book of the law, baka akalain natin kaagad itong Biblia natin, compiled na siya, ganyan na siya, kahit saan pwede nating dalhin. Akala natin ganon. Yung book na tinutukoy nung time na yon ay yung kakatapos lang ni Moses, yung Septuagint, yung five books of Moses, no, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yung Pentateuch na yon, yun pa lang ang libro nung time na yon na nagawa ni Moses, at hindi ito libro na kagaya mayroon tayo ngayon. Yon ay gawa sa parchment, yon ay scroll, no, from the world roll, no. Yung scroll na yon, iba-iba ang sukat, iba-iba ang sizes, no. So during that time, nasulat na yan, nagawa ni Moses lahat. So sa panahon nila, yon ang kanilang book, no, yung scroll na yan, iba-iba ang sukat, hindi yan madali, made of papyrus plant, no, napakatibay na hanggang ngayon, marami pang mga manuscripts, mga kopya niyan, na sa time nila, makikita mo pa hanggang ngayon, buo pa, no, pero lumang-luma na mga kapatid. Yon ang book na tinutukoy ng time na yan, hindi kagaya sa panahon natin sa ngayon. So ano ang sabi? Shall not depart out of thy mouth. No, only be strong. No. Book of the law. No. When we say, yung book na yan, mga kapatid, so again, it is a scroll. No. Yan ay mahaba. Pag gustong basahin ng tao nung time na yon, ng priest o leaders, pag binasa nila yung scroll na yan, no, i-roll yun nila yan, kung gaano man yung kalapad, kahaba, pag ni-roll yun nila, pagkatapos, i-roll ulit, balik, tapos na sila sa kanilang pagbabasa. Hindi kagaya sa time natin ngayon, okay, let's open our Bible, ganito ka kaagad, o saang verse, saan dyan, very comfortable, ano? Very handy, very friendly. No? Pero ano ang sabi dyan? This book of the law shall not depart out of thy mouth. Ngayon, sa panahon natin, ibang-iba na mga kapatid. Kung sa time na yon nakascroll, tamad ng tao magbasa, no? Lalo pa kaya sa time natin ngayon. Ay, thank you, Brother Roman. No, yung mga ganyan. No. So ano ang utos kay Moses? Yung mga kautusan na ito, yan ang babasahin mo. It shall not depart out of thy mouth. Pag-aralan mo palagi yan, dito pa lang, hindi na madali. No. Ngayon, ito na yung Biblia natin. Ano ang mas nakakatamad? Ang Biblia natin o ito? No. Sige Lord, mag-aaral ako mamaya. No, ng Word of God. Tapos ito lahat bubuksan natin. Okay, let's open our scroll. No, lahat tayo diyan may kanya-kanyang imagine, magbibigay ang instruction ng Diyos, kailangan mag-aral tayo ng Word of God. Lord, talagang you're the best, ibang klase ka. No, nasa time pagdating natin, you made it handy, you made it possible na hindi na tayo mahirapan, no, at walang masingil ang tao, mga kapatid, na Lord Jesus. No. Wala nang masingil ang tao ngayon na, Lord, hindi ko alam ang Word of God. Hindi ko alam ang salita mo. Ultimo Bible, ultimo cellphone natin, andyan na yung Word of God. No, pag-check natin kaagad dyan, makikita na natin ang Word of God. Ang tao wala nang madahilan sa ngayon. No, and the book of the law shall not depart out of thy mouth. No, ginawa na lahat ng Diyos na komportable. No, so time will come, hindi na siya masisi, mga kapatid. No, na nagpabaya siya, na hindi siya gumawa ng paraan. No, depart out of thy mouth. No, wag mahihiwalay sa ating mga bibig ang Word of God. No. Pero sa time natin sa ngayon, yung mga tao sa labas, no, ano ang hindi nawawalay sa kanilang bibig? Pagmumura, no, expression na madudumi, no. Yan ang hindi nahihiwalay sa bibig ng tao ngayon. No. Hindi Word of God. But the Word of God must be our way of life. Dapat ito ang way of life natin every day. Pero ano ngayon? Yung hindi nawawalay sa bibig ng tao, number one, chismis. No? Ang sabi ng Word of God, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Pero tayo naman,
yung buhay ng kapwa natin will not depart out of your mouth. No? Yan ang realidad ng tao. No, puro chismis, paninira sa kapwa, negative comments sa ibang tao. No, yan ang buhay ng tao. No. Word of God lang ang dapat na idikit sa bibig natin at wala nang iba pa. Let not corrupt, evil communications proceeded out of our mouth. No. Ano ang sabi niya, mga kapatid? No. But thou shalt meditate therein day and night. No, umaga at gabi, ating pagbulay-bulayan mo, Joshua, kung ano ang na sinasabi dyan. Ibig sabihin, mga kapatid, sa Ecclesiastes chapter 12, verse 12, pasuyo, Brother Roman. No. Chapter 12, verse 12, ayan. And farther, my son, farther by this, my son, be admonished, of making many books, there is no end. No, sabi niya, yung paggawa ng maraming mga aklat ay walang katapusan. And much study is a weariness of the flesh. No. So ang sabi ng salita ng Diyos, you meditate, pagbulay-bulayan, pag-aralan mo ng gusto ang salita, ang kautusan, umaga at gabi, kahit saan ka man. Pero anong sabi ng Word of God? No, too much study is weariness of the flesh. Totoo naman. Ang pag-aaral ay hindi madali, mga kapatid. No, nakakapagod ang mag-aaral. No, but we have no choice because this is the Word of God. We have to meditate day and night. No, ating pinag-aaralan ito palagi. No, masunod nating gawin. No, kung ano man ang mga nakasulat dito. No, hindi ito madali, mga kapatid. But thou shalt meditate therein day and night. No, umaga at gabi, pag-aaralan natin yan. Ang Word of God, mga kapatid, iba-iba tayo nang natapos sa buhay. Sabi ko nga kanina, may mga diploma ang iba, may doctorate, may masters, may college, may high school, may senior, may junior, may elementary. No, pero ang capacity natin, mga kapatid, kung ano ang kakayanan lang natin, yun lang naman ang hinihingi ng Diyos eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Walang kulang, no? So, sa ganitong paraan, mga kapatid, hindi naman i-expect ng Diyos, o ikaw, binigyan kita ng Holy Ghost, you are baptized in the most precious name of Jesus, no, grade 6 lang ang tinapos mo, ang gusto ko, mamemorize mo yung Biblia. No? God will not require us. Nagagawin natin yan. Pero doon naman sa may kakayanan na umintindi ng salita ng Diyos na kaya pang magalugad at alam nating kaya nating gawan yan, let us study. No? For others to benefit. No? Para yung iba makinabang naman. Saan tayo rito, mga kapatid? No? Hindi tayo re-required ng Diyos, o ikaw, no, elementary graduate, gusto ko yung books of the Bible, from Genesis to Revelation, dapat kabisado mo lahat yan. Hindi nga kaya eh. No, tapos i-require, hindi, kayanin mo. Eh brother, ang alam ko lang, dito pa lang sa Genesis pala to. No? Brother, yun lang ang kaya ko. Pero saan nagkakatalo, mga kapatid? Yung pagsunod sa Word of God. No, hindi ibig sabihin na graduate tayo ng theology, graduate tayo ng book na ito, akala natin nakaangat na tayo. No. Nasa application ng Word of God yan, mga kapatid. Kung ang kaya lang ng tao na yan ay sumunod sa ganito kasimple, huwag magpagupit ng buhok, huwag uminom ng alak, huwag magpantalon kung bababae ka, kung yun lang ang kaya na, acceptable na sa Diyos yan. No, pero sa atin naman, mas kaya pa para matulungan natin ang iba. Yun din ang ginagawa natin, mga kapatid. We say, praise the Lord, yes. Now that thou mayest observe to do according to all the law that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. No, ano ang susi pala dito, mga kapatid? No, ang susi dito, no, para tayo umasenso, magtagumpay sa buhay,
Andyan ang promesa ng Diyos, andyan ang instruction niya kung anong gagawin natin, ano ang susi dito. First, be very strong and be very courageous. No, sa paglilingkod natin sa Diyos, no, kailangan maging matibay tayo, maging matibay, maging matapang. Number 2, we must study the Word of God. We must meditate day and night kung ano yung mga sinasabi ng Word of God. No, dahil kung hindi natin gagawin yan, ano ang guidance natin? Ano ang pwede nating sundin? Pero sa problema, sa time natin ngayon, mga kapatid, we must redeem our time. No. Kailangan, because time has no mercy. No. Walang awa ang panahon sa ngayon, mga kapatid. No. Every day is different. No, pwedeng masaya ka ngayon, bukas malungkot na tayo. No, pwedeng in good health ka ngayon, bukas hindi na. Pwedeng may sakit ka ngayon, bukas magaling na. No, at ang araw nakalipas, hindi na natin pwedeng balikan. No, nakalipas, time is gold. Sa mga negosyante, ang oras ay pera. No, ang sweldo natin sa company, nakabase yan sa oras. Iba ang pananaw ng negosyante sa oras, iba din ang pananaw ng empleyado. No, no. Iba ang pananaw ng masipag sa oras, iba ang pananaw ng tamad sa oras. No? No? Iba ang pananaw ng bata sa oras, ang gusto lang nila maglaro na maglaro, kahit walang kain, wala silang pakialam, dahil ang para sa kanila, ang oras na yan ay laro lang ng laro. No? Iba ang kaisipan ng young people pagdating sa oras, akala nila they have all the time. No? Parang relax-relax lang. Pero pagkasama mo may edad na, ang lakad alas 6 ng umaga, alas 3 pa lang gising na. No? Alas 2 pa lang nakahanda na lahat. No? Ang young people, gising ka na, Nay? Matulog ka muna. Hindi, piniprepare na natin ang lahat. No? No? Yung may edad na, lagi na yan nagmamadali. No? No? Gusto ng may edad. No? Gusto ka agad magawa lahat. Why? Pag may naisip tayo, kung hindi, gawin mo kaagad. Kung mayroon kang bagay na maalala, damputin mo kaagad. No, kasi anong mangyari pag talikod mo lang? Ano nga, brother, ano nga yun? No? Pagpunta mo rito, yung gate mo bukas, yung tubig mo bukas, yung kurente mo bukas, yung plancha, nakasaksak pa, andito na kayo sa church. No. Why? Kasi nakalimutan na. No? Ganon ang oras, mga kapatid, walang patawad. No? Pero sa ngayon, no, we have only 24 hours at ni minsan hindi pa nagdadagan ang 24 hours na ito. 7 days a week, hindi pa nadagdagan, nababawasan lang, nababawasan, mga kapatid. No? No? No, kung tayo nakababad pa sa laro sa cellphone, iwan ko na lang. No? No? Sa tindi ng panahon ngayon, kaka-Wednesday lang, kaka-prayer meeting lang, kaka-Sunday lang, Sunday na naman. Actually, wala na tayong ibang buhay. No, trabaho tayo dyan. Pagdating ng Wednesday, andito tayo. Pagdating ng Sunday, ganito na lang ang routine ng buhay natin, mga kapatid. No? Kaya kung kagaya niyan, hindi naman masama maglaro dyan sa cellphone natin. No, wala namang masama dyan. Pero kung paggising mo, hanggang tanghaling tapat, nakahilata ka na doon, yan ang masama. No, wala na tayong nagawa. No, nakababad sa Facebook, sa YouTube, sa Netflix. No, ilang oras ang iuubos natin dyan. No, para bang hindi tayo nagwo-worry sa buhay natin. No, na maya-maya, gabi na naman ulit. No, wala nang oras na maibabalik. Na walang opportunity, di na maibabalik. Na walang mahal sa buhay, hindi na natin yan maibalik. No, sayang lang na kung buhay pa sana, si mama, si papa, ganito. No, wala na, kahit magsisi pa tayo. Hanggat nandyan sila, gawin na natin kung ano ang nararapat. Kung andyan pa ang magulang mo, you love him, you love her. No, you respect him. Kung ano ang pwede nating magawa. Dahil pag nalipasan na, nawala na sila, kahit anong gawin natin, we cannot redeem the time. At sasabihin, sana kung buhay pa. No, kahit hukayin natin yan doon. Wala na tayong magawa. Nay, gusto kitang hukayin kasi mayakap lang kita. Hindi ko nagawa sa iyo to nung buhay ka. Hindi mo nagawa nung buhay, yung bangkay pa kaya? No?
Lahat ng kadramahan, doon mo makikita sa, no? Diyan, makikita natin diyan. No? Hanggat nandyan sila, mga kapatid, gawin na natin yan. No? Ang pag-aaral natin sa mga young people natin, no, ngayon pa lang, di bali nang magtiis tayo sa pag-aaral, mag-sacrifice sa pag-aaral, kaysa naman sa tayo malipasan ng pag-aaral, malipasan ng panahon, and time will come, sasabihin natin, sana kung nag-ayos lang ako ng pag-aaral, hindi ngayon ang ganito ang buhay ko. We cannot redeem the time anymore. No, pag nalipasan na tayo ng oras, because time has no mercy, no, tayo lagi ang naghahabol sa oras, mga kapatid, to our students, study well. No, pag-aral, aral. No, dahil yan ang kailangan natin. Kung kailangan may sacrifice sa pag-aaral, we need to sacrifice. Pero students pa lang, tinuturuan na natin na kailangan marunong pa rin tayong pumili na pag-oras para sa Diyos, oras para sa Diyos, pag-oras para sa church, oras para sa church. No, dahil siya lahat naman ang mag-aasikaso niyan, mga kapatid. No, sa mga young people natin, hindi ko alam kung pati junior singles o ano pa man. No, bago tayong magbabad sa cellphone, bago tayong magbabad sa YouTube, sa Facebook, ilang oras tayo nakababad dyan? 8 oras ba? Grabe, no? Hindi ka pa binuhusan ng nanay mo ng tubig doon? Dapat binuhusan ka na ng tubig doon. No? Siguraduhin natin, mga kapatid, no, bago tayo magbabad dyan, marunong tayong bumili ng gulay sa palengke. Marunong tayong bumili ng isda, ng karne, ng pork, ng baka. No, marunong tayong mamalengke. Marunong tayo sa gawaing bahay bago tayo magbabad sa cellphone na yan. No? Maglaba. No, hindi forever kaya tayong sagutin ng magulang natin. No, nak, dyan ka lang. Ako na bahala rito. No? Nak, steady ka lang dyan. No, ako na ang sasagot ng lahat. No? No. Baka 50 na yan, ikaw pa rin sasagot niyan. No. 50 na siya, 60 na siya, buhay ka pa bilang nanay, bilang tatay, ikaw pa rin naglalaba. No? Ikaw pa rin nagluluto, ikaw pa rin nagpapakain. Ano ang nangyari? No? Dahil pag sinalo natin lahat yan, mga kapatid, yan ang magiging problema. Ano? Sa mga young people natin, hindi pwedeng hindi nyo alam kung ano ang itsura ng mga gulay. No. 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 Ha? No. Because we cannot redeem the time, mga kapatid. No. No, tayo ang naghahabol sa oras, ang kakayanan natin bilang magulang, may limitasyon yan, may hangganan, hindi forever. No, sabi ko nga kanina, kung kayo magkakaroon ng boyfriend, huwag kayong maghanap ng boyfriend, forma lang ng forma. No, dahil pag nakita nyo dyan, yung nanay, hirap na sa dami ng dala. No, yung anak, nakaporma, naka-long sleeve. No, ang nanay, hirap na hirap sa pagbuhat ng karton. Sabi ng nanay, nak, pabuhat naman kasi mabigat. Nay, ayaw ko. Bakit? Sira porma ko na yun. Naka-long sleeve ako eh. Sarap. No, sarap ano eh. No? Ubarin mo yung long sleeve mo para... No. Why? No. Hindi na-develop. Pagsaluhin natin ng saluhin, mga kapatid. Time will come. Sa pagtanda natin, yung mga bata na yan, hindi na-develop sa kanila ang pagmamahal sa magulang. Why? Sinalo natin. No, diyan ka lang, ako na maghugas ng pinggan. Nak, diyan ka lang, ako na maglaba. Nak, diyan ka lang, kasi ganito lahat. Nak. No. Magna-nak talaga yan. Time will come. No. We cannot do that always, mga kapatid. No, huwag tayong matakot dito sa church natin. Ultimo, mga kabataan, tinutulungan na natin sila, o ikaw magwalis ka. Ikaw magligpit ka ng mga unan, damit mo, kumot, ayusin mo na paunti-unti. No, dahil not every time and not all the time, tayo na mga magulang andyan sa tabi nila. Ano, uugod-ugod ka na, hindi ka na makatayo, ikaw pa rin mag-aasikaso sa anak mo. Anong klase yan? No? At pag sila andun na sa labas, ano ang sasabihin nila? Hindi kasi ako tinuruan ni nanay, ni tatay ng ganito eh. No? Eh may rason sana kung anak ka ni Small Laude. No? No. Kung anak ka ni Alice Eduardo, no,
kung anak ka ni Ramon ang may rason. No? Pero ultimo sila mismo, they know the time. Ultimo sila mismo, mga anak nila, alam ang value ng oras, alam kung paano magtrabaho. Tayo pa kaya? Na pinanganak ni ultimo, kapirasong paso na may lupa, wala nga tayong maipagmalaki. No, because we cannot redeem the time, mga kapatid. No, hindi na natin makayanan yan sa panahon natin ngayon, lalo na, no, andyan na yung mga gadgets, andyan na yung mga technologies, mga kapatid. Ano pa ang pwedeng, no, andyan na lahat. Mga high technology, mga gadgets na yan, mga computers. No, and we have only 24 hours kung mayroon tayong gagawin. No. Ultimo, no, may mga empleyado, hindi na nga makapag-CR. No, hindi na makapag-wiwi. Dahil ultimo, mag-wiwi na lang, hindi ako pwedeng umalis. No, kasi nagme-meeting pa kami ni boss. No, wala ko ngayon sa church, brother, kasi may work kami, may ganito kami. Dati ang trabaho lang, yung mga nauna sa atin, Monday to Friday. Ganun lang po ba dati? No? Yung mga nauna sa atin? Hindi na ako magtawag kung sinong nauna sa atin. No? Monday to Friday lang ang trabaho. Ang pasok ng estudyante, Monday to Friday. Ngayon, ang pasok ng trabahador, from Monday hanggang Sunday na. Ang pasok ng estudyante, from Monday, pati Sunday may pasok na. Wala na. Lahat ng oras, gamit na, mga kapatid. And if God will require, ito kagaya nito, andito yung Biblia, andito yung orasan, andito yung calculator, no, andito yung cellphone mo, andito lahat. So sa palagay natin, makukuha pa nating mag-aral, no? The word or this book of the law shall not depart out of our mouth. Sa time natin ngayon, mga kapatid, aminin man natin, siguro dito lang tayo nakakarinig ng Word of God. No, dito lang tayo nakakabukas ng Bible natin. Pag Wednesday nga, hindi pa natin dala eh. No. No. Pag Sunday, dito lang tayo nakikinig ng Word of God. Pag may klase na tayo, andyan, dala natin ng Bible, dito lang tayo nang bubukas. Swerte natin na kung pagdating sa bahay, wala naman kasi yung guardian angel doon eh. No? Na pagdating natin sa bahay, bago ka matulog, isang chapter muna ng Biblia, magbasa ka. No, kasi pag hindi mo ginawa yan, pugot ang ulo mo rito mamaya. No. Walang ganon, mga kapatid. At pag uwi natin ng bahay, kahit ngayon trabaho, andyan na sa bahay, andyan ka na sa bahay, bakbakan pa rin ang trabaho, bahay mo na, hindi ka pa kaagad makawiwi. No, kasi, lahat ng yun, binibigay natin sa trabaho natin. Pero ang gustong sabihin ng Diyos, gusto mong umasenso sa buhay, sabi niya, you study my word. And this word will not depart out of your mouth. Yan ang muni-munihin mo lagi. Magpakatibay ka, magpakalakas ka. Pero sa time natin ngayon, mga kapatid, talagang tayo ang nagsusumikap, no, na malabanan yung panahon na kahit sa ganito katindi ang technologies, ganyan. Yung cellphone pa naman natin, ganun mo, may i-check ka lang na messenger, pagbasa mo, yung isang kamay mo biglang nag-click sa Facebook, lahat na lang, yung 1 minute mo na pagtingin sa messenger, naka 30 minutes ka na. Scroll lang, ganun, makita mo na lahat. Ito pala sa kaibigan ko, tapos may naisip ka, ano na kayang kalagayan niya ngayon? Facebook mo na naman ulit. No? Maya-maya, ubos na yung oras natin. No? Wala na tayong panahon. No? Parang ang dating kung sa choices natin, ang susi, ito. Gusto nating umasenso sa buhay, we must study His Word. Pagbulay-bulayan, umaga't gabi, ibig sabihin talagang binibigyan natin ng panahon. Ang problema natin sa time natin, sa araw natin ngayon, mga kapatid, ibang klase na. No, sa dami, sa klase ng trabaho, no, ang mga companies, wala na silang pakialam kung Sunday ngayon. Sunday ba ngayon? Oo, panahon yan para sa Diyos. You make it a Sabbath. Gawin mo yung rest day para may panahon ka sa Diyos, may panahon ka sa pamilya. Wala. Gawin ko lahat ito para sa trabaho, para sa pamilya. Wala kang oras sa pamilya, time will come. May sweldo ka nga, pamilya mo naman na wala. No? Why? Lumalaki yung mga bata, hindi mo na alam kung ano na yung kanilang buhay, hindi mo na sila kilala, kahit pari-pariyo sa loob ng pamamahay. No? Why? Wala ka ng oras. No?
Pero ang isip mo, gagawin ko lahat ito para sa pamilya ko. No. We have no time for God, no time to study, but we must redeem our time, mga kapatid, dahil ang Word of God nung time na yon hanggang sa ngayon ay hindi pa nagbabago. No, kung ito pa rin ang solusyon para ang buhay ng tao mag-succeed, para ang buhay ng tao ay magtagumpay, hindi pa rin nagbabago ito, mga kapatid. We must be very strong, be very courageous. We must study His Word. No, meditate therein day and night. Ito ang problema sa time natin ngayon. How can we meditate? How can we study His Word na sa time natin sa ngayon? Pag uwi mo pa lang ng na balitaan natin, yung Pilipinas, Metro Manila, ang pinakamatraffic na lugar sa buong mundo. No? Eh yung mga opisyalis naman natin sa gobyerno, hindi totoo. Mali lang yung kanilang ayaw pang aminin. Pag nagbiyahe ka lang diyan, brother, saan ka na? Brother, andito na ako, paliko ng pantrangko. No. Brother, saan ka na? 30 minutes na. Brother, pantrangko pa rin. No. Hindi ka yata nagsasabi ng totoo, brother. Nakailang pantrangko ka na . Pagpunta mo doon, wala ngang galawan. No? Ubos na yung oras. Sabi ng sleep expert na mga doktor, mayroon palang ganun, Sister Ning, sleep expert. Ito ang problema natin. Pag tayo nakatira sa probinsya, ay mas masaya sila. Kasi pagdating ng alas 5, kumain na. Pagdating ng alas 6, patulog na. No? Sumasabay sa manok . No? yung takbo ng kanilang no? Kaya tayo, pag napunta sa probinsya, sinabayan natin sila ng tulog, nakailang gising ka na, madilim pa rin. No, kasi tayo, pag natulog sa Metro Manila, may araw na. No, pero sabi ng sleep expert na doktor, mga kapatid, minsan napapag-aralan naman natin, always, alas 9 ng gabi hanggang alas 12, ang melatonin, yung hormones na yan, nilalabas na yun ng ganung oras. No? Yung melatonin, yan yung magsasabi sa atin, Norman, tulog ka na. No, tulog ka na. Matulog na tayo. Yan ang gawain ng melatonin para makarelax. Anong gagawin natin? Magkape ka na lang, magkape ka na lang. No? Ganon tayo. Mag-Starbucks na lang. Lumabas na lang tayo, mag-Starbucks. Di ba? No. Baliwalain natin yung ganong pakiramdam. No, ganon na lang. No. 9 to 12. No. Ano tayo dyan? Talagang suspect tayo dyan sa lahat. No. Salarin tayo dyan. No. Guilty tayo dyan. Ganon ang gawain natin. Sabi niya, pagdating ng 12 midnight hanggang 2 o'clock, ang lalabas naman yung growth hormones. Ang growth hormones natin, between 12 to 2, siya naman ang magsasabi, i-release sa katawan niya na sa natin at sasabihin niya, okay, i-repair mo yung kidney, i-repair mo yung atay, i-repair mo yung heart, yung mga oras na yon. Pero sa mga oras pa rin na yan, busy pa rin tayo. No, ganun. No, iba ang buhay sa probinsya. No, ganong oras pa lang, tulog na, kaya yung mga may edad na punta ng Manila, huwag mong i-expect na magstay sila dito forever. No, isang linggo pa lang, para yan silang, yung gusto ng kumaripas. No, why? Iba ang buhay dito, mga kapatid. No, at sabi pa ng isang doktor, every time, yun, kanina, 9 to 12, melatonin, kailangan ma-relax na yung isip natin. So anong gagawin? Bibili tayo ng artificial na melatonin. May ganun, di ba? Para lang makatulog tayo, mga sleeping pills na yan, dapat lumabas yan. Kusa, kasi andyan yan sa katawan natin. 10 to 12 to 2, yan, growth hormones, pang-repair ng katawan natin. At sabi pa, every time na tayo pag kumain, yung plato natin, yung kalahati palagi, dapat pala fiber yun. Green leafy vegetables. Ang problema,
yung pinggan natin, kalahati, kalahati kanin, kalahati pork chop, kalahati, anong tawag doon? May bagoong. No, kalahati, no, walang gulay. No, wala kahit ano. No. And time will come, pag bumigay na yung katawan natin, we cannot redeem it anymore. No. Hindi na tayo sanay sa tubig. Saan tayo sanay? Sa Starbucks. No, may lasa, wala. Ayaw ko nang walang lasa. Gusto ko yung may lasa talaga. No, we cannot redeem the time, mga kapatid. No. Hindi na natin maibalik yan pag bumigay yung ating katawan. No, but what we are talking, mga kapatid, na sa pag-aaral natin ng Word of God, no, kahit anong gawin natin sa buhay, wala tayong time sa Diyos, wala tayong time sa services natin, kahit anong gawin natin, hindi tayo aasenso. No, never na tayo ay aasenso. Why? Andito ang susi, oh. We must meditate His Word day and night. No, yung bang mga, ano kayang sinabi sa preaching kanina, anong sinabi ng Word of God, ano yung binasa ko kanina, no, minimeditate, no, after na napag-aralan, narinig natin, ano ang susunod na gawin? Sige, sikapin kong i-apply sa buhay ito, kasi ito pala ang nararapat. No, kasi hindi tayo mga Sadducees, hindi tayo mga Pharisees, no, that they were masters of the law, they were lawyers of the law, alam nila, kabisado nila lahat, pero anong sabi ng Panginoon? No, hanggang Word of God, alam nyo nga, pero wala kayo sa application. No, hanggang binibida nyo na lang na alam ko yung Word of God, theologians ako, pero pagdating sa application, no, hanggang meditate lang, pero pag application, wala na. No, but we must meditate, we must study the Word of God, dahil ang kasunod dyan, application, mga kapatid, and after ng application, ano ang kasunod dyan? Success. No, pag yan, nagawa natin ng gusto. So again, we must redeem our time, mga kapatid. Andyan lahat sa paligid, ang mga distraction, andyan lahat sa paligid, yung mga gadgets na yan, instead na mag-aral tayo, ganun pa naman. No. In-schedule mo na gusto mong mag-aral, pagdating sa oras na yan, ang daming distraction. No, ang daming hindi ka na ulit makapag-aral. But while we have the time, mga kapatid, sikapin natin na makapag-aral pa rin tayo ng salita ng Diyos. Sikapin natin na tayo ay nilay-nilay pa rin, makapagbulay-bulay pa rin ang kanyang salita, at sikapin natin na may apply ito sa buhay. No, because we cannot redeem the time kung ito ay talagang lumipas na sa atin. Thank you, Lord, for your word.